Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Chapter 10, or verse 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Diba? Pakinggan na yan, Brother John. Bulahan nga ang mga maaghop kay sila magapanunod sa yuta. Tama ba yun? Kasi bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamataro kay sila pagkabusgon. Bulahan ang mga maluluyon kay magadawat silang kaluoy. Tama yan, ha? Bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Ano pa? Sa 9. Bulahan ang mga magbubuhat o kadaitan kay sila pagkatawgon nga mga anak sa Diyos. Ano pa? Sa 10. Ang tagal naman eh. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamataro kay ila ang gingharian sa langit. Kita mo na yan, kapatid na Joseph. Bulahan ka mo sa diha nga tamasan kamo sa mga tao o pag-lutoson kamo o bagaputang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan, batok kaninyo tungod ka na ako. Diba? Ito, kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako o ang inyong balos dito sa langit. Bakit dito sa langit? Doon ba yung dito? Sa Tagalog yung dito, dito yun. Opo, doon po yan. Sa ingon man, niinig luto sa mga tao ang mga propeta nga nang siuna kaninyo. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Diba? Yan ang mga sinabi. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados lo que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperasen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yan ang sabi ng Biblia, kapatid na Joseph. Paano kung mawawala ng pag-asa pagka nararamdaman mo lahat yan, di ba, no? At mawala ka ba ng pag-asa, nararamdaman mo lahat yan. Iglesia ni Manalo, hindi naman nararamdaman yun. Tanong mo sa akin kung bakit. Wala naman mag-uusig sa kanila, takot sa kanila lahat ng tao, pati gobyerno. Kapag nga naman nararamdaman mo yan paano ka mawawala ng pag-asa? Speaking of pag-asa, Brother Eli, ano po ba ang inyong magiging reaksyon naman ngayon dito? Nagdeklara po siya, Pangulong GMA, na hindi na po siya tatakbo na sa presidential elections at 2004.
Kailan? Very lately? Opo. Itong, ano lang na to? Kanina po umaga. This morning lang. I'm surprised to know that. Oo. Is that information coming directly from the president? Opo. Directly. At yan po nakuha naman natin sa isang very reliable source. Si Kaka. Kaya kakanda niyo yung rason po. Ganun ba? Mm. I'm sorry to hear that. Alam mo kung bakit, Brother Joseph? Bakit po? Kasi maybe the president is fed up of the kind of politics that we have in the country. Mm. Maaaring, ano siya, na-discourage siya doon sa klase ng mga nangyayaring politika sa ating bansa. Ano ang binigay niyang rason, Brother Joseph? Para daw po matigil na yung politikahan, Brother Eli. And that's very good. If that is the intention of the president to arrest the political climate in our country, which seems to be a 2004, which is very near, seems to be a coming disaster for the country, and the preparatory years for 2004 seems to be very intensely dangerous, Brother Joseph. It's very good that the president have said that. Opo. At And I praise her for that. maganda po. Meaning she's not hungry of power, and she just wanted to show her desire to serve the people in the last years of her term as President of the Philippines. Exactly, Brother Eli. Although hindi niyo po pala napakinggan kay Pangulo yan daw po talaga ang kanyang ang kanyang intensyon. Bakit niya sinabi at idineklara ang bagay na ito? Dahil para mapag-isa na raw po niya itong mga nagkakaalit pa, saka maayos na itong natitirang mga taon ng kanyang paninilbihan. Huwag na sabihin, kaya lang niya ginagawa kasi namumulitika, kasi preparation for 2004, and so on and so forth. Ang gusto niya talaga ay maibangon po ang ekonomiya, ma-maximize na That ito is a very, very, very good news. I praise the President for that. And that is for the benefit of the Filipino nation as a whole. For that, the President owes, the President praises and respect, because he's just showing her real intention to be instrumental in the progress of the country, Brother Joseph. Kaya, para dyan, pinupuri natin ang ating mahal na Pangulo. Kasama niya ang ating panalangin na sana magtagumpay siya sa mga nalalabitang taon ng kanyang paglilingkod. That's more or less barely 20 months, Brother Joseph, before the next election. Ayun. May kinalaman naman dyan, kapatid na Joseph. Hindi na nawawala po, Brother Eli, yung mga mapangiliting kaisipan ng ating mga kababayan. Nagte-text sila kanina pa na. Kaya daw nag-declare si Jimmy na hindi siya tatakbo dahil natatakot kay Brother Eli Soriano na siya ang makaharap sa 2004. Kasi po, Brother Eli, Ba't naman mangyayari? Hindi naman totoo yun. Gano'n naman ang kanila pong reaksyon. Ayaw daw niya makaharap si Brother Eli sa 2004. Magkaharap nga kami ng presidente. At naman kami matatakot sa presidente. Opo. Bisita po ni Brother Eli si Madam GMA noong kamakailan. Kapatid na Joseph. Bisita niya rin ako sa Malacanang, kapatid na Joseph. Meron kami 3 oras nag-uusap doon. Naitorbo ko nga siya ng malaki dahil ang alam ko, 30 minutes lang kami nag-uusap. Siguro, gumandaan ng hangin dahil makwento ko, kinento ko siya ng kinento. Labot kami ng less than 3 hours in that dinner. I'm very thankful for that opportunity to talk with the President. Alam naman natin how precious is the time of a president. Para mapaglaanan kayo ng 3 oras, ako lang, paglaanan ako ng kahit 10 minutes si Brother Eli, malaking bagay niyo. Oo naman. Dahil pag naka 5 minutes kita, pinapaalis na kita. Marami tayong trabaho. Kaya pag lumalapit yan, check lang naman hinihingin. Yung mapaglaanan ka lang ng ganun kaabang Pero nakapagtataka,
on leave na Department of Justice Secretary, hindi tayo napaglaanan ng explikasyon kahit sa minuto doon sa nagawang doon sa palit